Hello! Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para sa mga bago po dito sa programa, ako po si Silver. Last week, pinag-usapan natin ang Galatians 6:4-5 na dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ng bawat isa sa kanyang ginagawa. Sa ating Devo last week, pinaalalahanan tayo na huminto tayo sa paghahambing ng ating sarili sa iba at tumugon sa ating mga natatanging kontribusyon sa gawain para sa Panginoon at magkaroon ng humble heart of service. Kung nakalimutan o kaya nakaligtaan ninyong pakinggan o panoorin ang ating episode last week, maghintay lang po kayo dahil pagkatapos ng ating episode ngayon ay susunod dito ang replay ng ating episode last week. Sa gabing ito, gagabayan tayo ng salita ng Diyos sa isang kwento ng buhay ng isang taong example sa gawain ng Panginoon. Taong napakasimple, napaka-humble at hindi kinukumpara ang sarili sa kanino man na kanyang nabasa na may parte sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Let us all have a humble posture at ibalik natin ang ating puso sa Diyos, buksan ang ating pangunawa at hilingin natin sa Diyos to refresh our hearts, to absorb His precious words. Tara, let us now bow our hearts to the Lord and feel His presence as we pray together. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Thank you for allowing us to listen to your words and to discern your message. Help us to understand and allow us to live a life according to your will and purpose. In Jesus' name, Amen. Umpisahan na natin kilalanin ang isang taong ginamit ng Diyos sa gawain dito sa mundo para sa ating Panginoon. Sa mga burol sa North Carolina, meron isang batang nagngangalang William. Mag-aalas 3 pa lang ng umaga, nagigising na siya. Nagigising siya sa amoy ng simoy ng punong kamalig at ng amoy ng dairy farm ng kanyang ama. Ang mga gawaing bahay ay nagsisimula ng maaga, kaya naman maaga rin siyang nagigising. Tulad ng mga ibang kabataan, meron siyang dream na maging magaling na baseball player. Madalas, ang kanyang energy ay natutuon sa practice ng pagbabato ng parang baseball. Ngunit dahil dito, lagi siyang napapahamak dahil natatamaan niya ang mga basket ng mga itlog na nagkakabasag-basag. At minsan, dahil sa paghahagis niya ng bato, tinatamaan ang mga sasakyan. Gayunpaman, siya ay isang masayahin, kaibig-ibig na bata. Kaya naman, ang mga biktima ng kanyang mga practical na biro ay hindi manatiling galit sa kanya. Ang batang ito ay masugid na mambabasa, na mahilig sa mga talambuhay ng mga ngaral at mga misyonaryo sa malalayong lugar. Tinuruan siya ng nanay niya ng mga verses sa Biblia. Nakita rin niya ang kanyang itay kung paano pinangungunahan ng mga panalangin at debosyon sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang batang ito ay nakilala bilang Billy Frank. Ang mga William po dito sa Amerika ay Billy ang palayaw. Ang batang ito, nung naging teenager, hindi agad-agad siyang naging mananampalataya. Isang araw, dumating si William o Billy sa bahay mula sa kanyang paaralan at nakita niya na may dose-dose ng lokal na magsasaka sa kanyang pastulan. Nagdarasal sila para sa problema ng pananalapi at naghahanda para sa series ng revival meetings. Tinanong na isang kaibigan si William o Billy kung bakit napakaraming sasakyan sa kanilang bakuran. Sabi niya, I guess they're just some fanatics who talk to dad to let them use the place. Hindi alam ni William Franklin Billy Graham na sa mga series of revivals na yon, he would surrender his life to Jesus Christ and begin a journey as remarkable sa mga great missionaries na nabasa niya sa mga libro. Si Billy Graham isinilang noong Nobyembre 7, 1918. Inilaan ni Billy Graham ang kanyang buhay sa pagbabahagi ng Ebanghelyo.
ang kanyang mga krusada sa stadium, sa mga sermon, sa radyo, at mga broadcast sa mga telebisyon ay umabot na sa mahigit 2.2 billion na tao sa buong mundo. Siya ang nagpakilala sa utos ni Kristo sa Mateo 28:19 na kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Dahil sa katapatan at integridad ni Billy, siya ay nagawaran at nakakuha pa nga siya ng ika-7 pwesto sa Gallup polls ng hinahangaan na tao ng 20th century. God turned a mischievous young dairy farmer into a renowned evangelist, a prolific author, isang pastor ng napakaraming US presidents at isang tunay na bayani ng pananampalataya. Ang mensahe ni Billy Graham ay simple ngunit malalim. Si Jesucristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Jesus Christ Himself said, "I am the way, the truth, and the life." Ito ay nasa John 14:6. Nilibot niya ang buong mundo. Dinala ang mensaheng ito sa malalayong lupain, mula sa mataong lungsod hanggang sa malalayong nayon. Ang kanyang tinig ay umabot sa mga tenga ng mga mausisa, mga naghahanap at nawawala. Ginamit ng Diyos si Billy na mag-alok ng pag-asa at kaligtasan sa mga taong ito. Ang isa sa mga pinakamahalagang sandali ng kanyang ministeryo ay dumating noong 1949 revival event sa Los Angeles. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa mga nagtitipon. Ipinangaral niya ang tungkol sa pagbabagong kapangyarihan ng biyaya ng Diyos at ang pagbabago ng buhay na pag-ibig ni Jesus. Dito na bago ang mga buhay at natagpuan ng mga tao ang pananampalataya at pag-asa kay Kristo. Sa paglalakbay ni Billy sa iba't ibang sulok ng mundo, nakatagpo siya ng magkakaibang kultura, wika at pinagmulan. Ngunit nanatili ang kanyang mensahe. Ang kanyang mensahe ay si Jesus. Kanya rin sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigyang diin din niya na anuman ang mga nakaraan, pagkakamali, o kalagayan ng isang tao, merong isang landas patungo sa pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nakatagpo ng pag-asa sa Panginoong Hesus sa naibahaging mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Billy Graham. His life work was not limited to the grand stages of his crusades, but extended to his deep commitment to humanitarian efforts, civil rights, and social justice. He believed in the equality of all people before God, and was a tireless advocate for unity and love among humanity. Sa kabuuan ng kanyang ministeryo, pare-pareho ang pangunahing mensahe ni Billy Graham. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan are freely available to all through faith in Christ Jesus. Nakiusap siya sa mga tao na lumapit, tanggapin ang paanyaya ni Kristo at maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Billy Graham's legacy lives on as his message of hope and faith continues to inspire and uplift those who seek spiritual guidance. He reminds us that in a world filled with uncertainty, the unwavering love of Jesus Christ remains a beacon of light and salvation for all who believe. Katulad ng sinabi ko kanina, siya ang nagpakilala sa utos ni Kristo sa Mateo 28:19 na kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sinunod ni Billy ito hanggang siya ay namatay.
In fact, hanggang ngayon nga, patuloy pa rin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. As we reflect on Matthew 28:19, let us remember that this command is not just for the disciples of the old, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya sa buong kasaysayan. Tayo ay tinawag na maging aktibong kalahok sa dakilang utos na nagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo sa mga nakapaligid sa atin. Sa pamamagitan man ng kabaitan, pagbabahagi ng ating mga patotoo o pakikibahagi sa malalim na pag-uusap tungkol sa pananampalataya. May pagkakataon tayong gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Let us embrace ang tawag na humayo at gumawa ng mga alagad. Batid na hindi natin ito ginagawa ng mag-isa. Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan para sa atin sa misyong ito. May we rely on His guidance, may we rely on His wisdom and strength as we step out in faith, trusting that God will work through us to transform lives and bring glory to His name. Siguro sabi nyo, hindi ko kaya, umpisahan nyo sa pag-share po ng ating video. At sino man pong makarinig sa ating mensahe, I'm sure meron po tayong maitatanim na seed sa kanilang mga puso upang sila ay tumanggap sa ating Panginoon. At pag lumago na sila ay mga kasama natin sa pagpapalaganap ng magandang balita ng Panginoon. Now, let us pray. Mahal na Ama sa langit, salamat sa utos na humayo at gumawa ng mga disipulo. Tulungan niyo po kaming maging matapang sa pagbabahagi ng inyong pagmamahal sa iba. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang kami ay maging mabisang saksi at kasangkapan ng iyong biyaya. Guide our steps, Lord, and open doors of opportunity for us to impact the lives of those we encounter. In Jesus' name we pray. Amen. Tandaan niyo ito mga kapatid, that we are all called to be disciples who make disciples. May God's love shine through us as we go and fulfill the Great Commission. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devosyonal na ito ay nagbigay sa inyo ng encouragement at inspirasyon. Abangan po ninyo muli ang ating weekly devotional at ang mga panibago pa pong mga episode. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Matatagpuan nyo rin po ito sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. See you all. Bye and God bless you all.